Noong ako'y 9 na taong gulang pa lang, natampok ang kapis sa isang dokumentaryong ipinalabas sa telebisyon. Ang probinsya raw namin ay lugar ng mga aswang. Dahil lumaki ako rito, alam kong walang katotohanan ito. Pagkatapos ng 10 taon, inakala kong burado na ang pagkakaugnay naming mga kapisenyo sa aswang. Mali pala ako. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nakakabit sa mga mamamayan dito ang negatibong imaheng ito. Nung pumunta ako nun sa seminar dun sa UP Las Bañas, sa Philippine Science Association something. Di ba meron talaga dun na you're getting to know each other? So when somebody asked me kung anong pangalan ko, tapos kung taga-saan ako, yun. Sabi ko, sa Capiz. Then yung reaction talaga, ha? Taga-Capiz ka? So, di ba nakakatakot doon? Marami aswang doon, di ba? Nung nag-transfer ako sa Manila to study, pag nagpapakilala kami sa mga klase namin at the start of the SEM, at sinasabi ko na galing akong Capiz, natatawa yung mga tao. Siguro yun yung way nila para ipaalam sa akin na, ay, Capiz, aswang yan. Dahil sa mga ganitong maling akala, ipinasya ng isang non-government organization ang Dugo Kapisnon Incorporated na magdaos ng isang festival para ipakitang walang aswang sa Capiz. Paraan na rin daw ito para mapasigla ang turismo at ekonomiya sa aming lugar. Noong 2004, idinaos ang kauna-unahang Aswang Festival. Ginanap ito sa huling Sabado at Linggo ng Oktubre. Itinaon talaga bilang pre-Halloween party. Dinumog ito ng mga bisita mula sa kalapit na probinsya at pati na rin mga ibang lugar sa bansa. Ayon sa mga organizer, base sa kinita ng mga hotel at restaurant sa mga araw ng festival, ay napasigla nito ang negosyo at turismo sa probinsya. At higit daw sa lahat, itinuturing nilang tagumpay ng pagdiriwang na nag-uwian ang mga bisita nang walang nakikitang aswang sa lugar namin. Ngunit na nakaraang taon, bago pa man maganap ang pangalawang Aswang Festival, ay inulan ito ng mga batikos mula sa iba't ibang relihiyosong grupo sa pangunguna ng Simbahang Katoliko. Bagamat nagkaroon ng dialogo ang mga opisyal ng Dugo Kapisnon at mga pare ng Archdiocese ng Capiz, hindi sumang-ayon ang simbahan na matuloy ang selebrasyon. Dalawang pastoral letter ang inilabas ng Simbahang Katoliko at mga resolusyon ng pagkondena naman ang ipinaabot ng iba't ibang asosasyon ng iba't ibang relihiyosong grupo na sumasalungat sa pagdaraos ng festival. If the aswang with all its negative connotations is a myth, why capitalize on it? Is this a perpetuation of the aswang idea? We are not honoring God when we celebrate the Aswang Festival. I think it's unfair to the people of Capiz. You become the subject of jokes. And it's like we're rejoicing in. The Roma City Council, Research 91, hereby expresses its vehement objection to the holding of the Aswang Festival in Capiz as it besmirches, in short, and demean the reputation of Capisnon. Sa pangunguna ng mga paring Katoliko, isang karaban laban sa nakataktang festival ang naglibot sa iba't ibang bayan dito. Ito'y para makakuha ng suporta mula sa mga debotong Katoliko na bumubuo ng 74% ng mahigit 250,000 na Kapisenyo. Isa si Councilor Ramon Albar ng lungsod ng Rojas sa tutol sa pagdaraos ng festival, dahil mas lalo pa raw itong makasisira sa reputasyon ng mga mamamayan dito. We hold festivals because we honor our patron saints or we promote our products. Dito, what we are trying to promote? Are we trying to promote the aswang? Wala naman, there's no such thing as Saint Aswang, di ba? I don't think na sumusuway kami sa pananampalataya ng simbahan kasi first of all, yung festival namin, hindi religious festival, cultural festival to. So ang festival na to, yung original na pangalan is Aswang Festival. Pero para mag-compromise kami sana ng simbahan tsaka yung ibang religious sectors, ayaw nila yung pangalang Aswang. So ginawa naming Lupad Kapisnon Festival. Lupad Kapisnon Festival o Lipad Kapisnon ang naging pangalan ng pangalawang Aswang Festival.
na idinaos pa rin sa kabila ng mga protesta. Tampok dito ang Torch Parade na nilahukan ng mga tribo. Pagtatanghal sa entablado tungkol sa kultura ng Capiz. Street dancing, trade fair exhibits, job fair, at marami pang iba. We want to prove to them na walang aswang dito. No, we want to prove to them na this is a beautiful place, full of beautiful people. We want to showcase the best of Capiz, no, be it by products, by talents, no, by our tourist spots. Bukod dito'y gusto rin daw matuklasan ng mga organizers kung ano ang pinagmulan ng pagkakaugnay naming mga Kapisenyos sa aswang. Kaya naman, bahagi ng festival ang isang symposium kung saan pinag-usapan ang iba't ibang istorya sa likod ng mga sinasabing aswang sa Capiz. Isa rito ang kwento tungkol kay Teniente Guimo. Si Teniente Guimo ay nabibilang raw sa kilalang pamilya ng mga aswang na lumipat sa aming probinsya mula sa Dueñas, Iloilo. Ayon sa sabi-sabi, isang araw ay binalak daw ni Teniente Guimo na patayin ang kaibigan ng kanyang anak na nakitulog sa kanila. Balot ng kumot, inihulog niya ito sa isang kawa ng kumukulong tubig. Huli na ng kanyang natuklasan na anak niya ang kanyang nadampot at napatay. Pero ayon kay Attorney Nuede Villarreal, isang guro at local paranormal researcher, ang kwento ng mga aswang ay panay lamang mga maling akala. Kasi ang aswang nga, ang Latin meaning yan is wika, magaling, marunong na tao, kaya nakakontak siya ng mga supernormal power. May mga paranormal powers itong mga white aswang. Kung basahin mo ng folk history ng Capiz, na sinulat ni Dr. Leo Clavel, mayroon na tayong mga witch doctor dito. Ang tawag doon sa kanila babaylan. Ang mga babaylan, ang karakteristik yan is lumalakad yan sa apoy na hindi nasusunog ang paa. Pero ang main feature nila, nanggagamot sila. Pag naengkanto ka, na aswang ka na masamang aswang, no? O mga duwende ka, sila ang gumagamot yan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Clavel, isang propesor ng University of the Philippines, noong panahon ng mga Kastilay, binansagang mga aswang ang mga babaylan dahil tutol sila sa impluwensyang dala ng mga dayuhan. Ang mga babaylan, dahil ayaw nilang sinusuppress yung rights and freedom nila, naging lumaban sila sa Espanyol. They became freedom fighters. Kaya pala, may barangay sa amin na ang pangalan ay Bailan sa bayan ng Pontepedra, katunog ng babaylan. Dito raw nagtago ang mga babaylang pinaghahanap ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Ayon kay Attorney Villarreal, hanggang ngayon ay marami pang mga babaylan sa aming lalawigan. Sinadya namin ang bahay ng isang babaylan sa Barangay Parian sa bayan ng Sigma upang makakilala ng sinasabing pinagmula ng isyu ng aswang sa aming probinsya. Matapos ang mahigit 25 minuto na biyahe sa jeep, ay kinailangan pa naming maglakad. Mga 30 minutes na po ang aming nilakad at another 15 minutes pa po papunta sa bahay ng sinasabing babaylan. Habang naglalakad kami, kung ano-ano ang naisip ko. May konting kaba na baka nga totoong may kapangyarihan ng aswang ang babaylan. Pero nang malapit na'y napalitan ang aking pag-aalangan ng pananabik na makakilala ng isang tunay na babaylan. Sa lumang bahay na ito, nakatira si Lolo Gunying, 80 taong gulang at kilalang babaylan sa kanilang lugar. Mabait ang dating niya sa akin, na sa pamilya na raw ni Lolo Gunying ang kaalaman sa panggagamot. Nagsimula siyang maging babaylan sa edad na 40. Kaya ginahalinan sa akong pagpamulong, nagbalatian ako, nagmasakit. Sing 2 ka tuig ang akong pagmasakit. Huwag ako kadamdam nga mabuhi pa ko. Karon, nagpangita ako sa Siruano. Sa siyam ka Siruano ang nagbulong sa akon. Huwag nagpaayo solo isa gilang ka Siruano. Ang nakapaayo sa akon nga taga Carles. Ina nga ginbasakan ako nila para sa pagkamediko. Karon nung pawan ako,
Ay, tikaroon kinumpawan ako, nagpinamulong na ako. Katoliko si Lolo Gunying. Pero karamihan daw sa mga tunay na babaylan noong panahon ng Kastila ay di nagsisimba. Bakit simba? Basta totoo nga babaylan, wala nagsimba. Makontra na ang kwan, ang Santissimo. Man pag-baayaw sa Santissimo, guwa na sila. Pinaunlakan ni Lolo Gunying ang hiling kong ipakita niya sa amin ang ritual ng panggagamot kahit walang pasyenteng nangangailangan ng kanyang serbisyo. Ang pinaka nakamamanghang ipinakita niya sa amin ang paglakad sa baga. Pagkatapos ay tila napagod si Lolo Gunying. Pero walang bakas ng pagkapaso o pananakit ang kanyang mga paa. Sa pagbisita kong ito kay Lolo Gunying, nalaman kong ang mga babaylan na pinagbibintangang aswang ay tumutulong sa kanilang kapwa. May pagmamahal sa kulturang Kapisnon at nagmamalasakit sa paligid. Naisip kong sanay, dito nakatuon ang ibang bahagi ng festival, ang pagpupugay sa mga babaylan. Ang katapangang ipinakita nila laban sa mga Kastila ay isang uri ng kabayanihang kapag lubos na maunawaan ng mga tao ay makapagpapabago ng paniniwala sa aswang na nakakabit sa aming probinsya. Hindi man naabutan ni Lolo Gunying ang mga tinaguriang freedom fighters noong panahon ng mga Kastila, siya ay buhay na patunay na ang mga babaylan ay nakatutulong sa kapwa at hindi dapat katakutan. 2 pista ng mga aswang na ang idinaos dito sa amin. Pero ito ba talaga ang solusyon para mabura ang isyu ng aswang? Nakakatulong yung Aswang Festival sa Capiz. It could be tourism-wise. At the same time, nakaka-clarify sa bad notion ng ibang tao na maraming aswang dito sa Capiz. Nakakasama siya dahil yung concept na aswang, yung mga taga-Capiz, parang na-revive. Kasi noon, parang nawala na yun sa isip ng mga tao na mga taga-Capiz pala aswang. Pero ngayon, dahil sa festival na yun, mukhang naulit-ulit. It is one way to promote tourism at saka nag-a-add ng curiosity sa mga sa ibang tao sa Pilipinas kung ano ba talaga ang meron sa Capiz, kung totoo ba talagang may aswang. Parang inaamin na rin natin na dito sa Capiz meron ngang aswang o di kaya tayong mga Capizenyo totoo ngang aswang. Siguro habang ang mga Kapisenyo ay hati sa pamamaraan ng pagbura ng dungis ng aswang sa aming lugar, mahirap may paabot sa ibang tao ang mensahe na ito'y katang-isip lamang at resulta ng pananakop ng mga dayuhan. Sana ang ginawang pagpapahalaga ng mga babaylan noon sa ating kalayaan ay gawin nating halimbawa kapag may nais magpahayag ng kanilang nararamdaman tungkol sa isyong ito. Ngunit dapat ding isipin ng mga nagkakampanya laban sa mga maling akala na ang dapat unahin sa pagbibigay linaw sa alamat ng aswang ay ang mismong mga Kapisenyo. Narinig at napanood na naman natin ang mga reports na ginawa ng mga kabataan. Ngayon, pagkakataon nyo nang ipaalam sa amin ang inyong mga palagay sa mga napanood ninyo. Paano? Madali lang. Magpadala lang ng email sa knn_@hotmail.com o sa kabataannews@yahoogroups.com. Welcome din kayo sumali sa aming forum sa www.kabataannews.com or pwede rin kayo sumali sa aming KNN Fenster. At malay nyo, kayo pa ang maswerteng manalo ng mga goodies mula sa KNN at sa Benpop Lab. Tulad ng sulat na ito na ipinadala sa KNN Friendster. Sabi niya, "Hello KNN at sa lahat ng kabataan saan mang bahagi ng mundo. I'm Jefford from Kidapawan City, North Cotabato. Ang ganda po talaga ng show ninyo. Hindi lang siya entertaining, marami rin kaming natututunan. Halos lahat nga po kaming magbabarkada ay really hooked. Even our parents enjoy watching. Hindi po namin pinapalagpas ang bawat episode. Keep up the good work and Kabataan News." Maraming salamat sa iyo, Jefford, at congrats. Sana magustuhan mo yung mga goodies. Dapat din natin pasalamatan ang lahat ng ating mga taga-suporta. Thank you. Salamat. Magkita-kita ulit tayo next week dito lang sa KNN. Ang programang gawa ng kabataan para sa kabataan.